Magandang hapon mga katukha! Narito na naman ang inyong lingkod, gandang barok, ang pinakagwapang buhay tapat, ang magandang hapon na lalong gumaganda ngayon, DJ Ruby. At ang payat na kaya kang buhatin at ang prinsesa ng mga morena, DJ Shat. Mula sa paborito niyong radio station, Level 107.2, Lakas Kami Ma! Happy birthday sa lahat ng mga listeners natin dyan worldwide at nationwide! Ngayong araw ay panibagong storya na naman ang ating magtutunghayan kung saan ito'y mapupulutan ng mga aral. Ang dating tampok na kwento ngayon ay hango sa totoong buhay. Ang kwento ng buhay ni Jasmine. Dear DJs, ako po si Jasmine. 18 taong gulang at nag-iisang anak. Grade 6 pa lamang ay iniwan na kami ng aking ama, kaya't ako at si mama na lamang ang magkasama. Mananahi si mama at grade 6 lamang ang natapos. Kaya naman, limitado lang ang kanyang alam na trabaho. Si papa ay isang engineer. Kaya naman, DJ, masasabi ko talaga na maayos ang buhay namin noon dahil kay papa. At dahil ako ay nag-iisang anak lamang, lahat ng luho na aking hilingin ay nabibigay niya. Ngunit nabago ang lahat nung siya ay nawala. Nahulog si Papa sa ikalawang palapag sa ginagawa ng TV. Sabay ng pagkawala ni Papa, ay siya rin pagkawala ng lahat ng ari-arian, luho at kaginhawaan namin. Jasmine, anak! Gising na, tanghali na, may pasok ka pa. Jasmine, anak! Anak, gising na! Ano ba, ma? Inaantok pa ako eh. Pwede ba? Istorbo ka naman eh. Jasmine, anak! Ang pamahuli ka sa klase. Pakiusap, bango na. Oo na. Ang aga-aga, bunganga mo naman ang narinig ko. Sige na, mag-ayos ka na at mag-almusal. Oo, ma. Siya nga pala, may babayaran akong 500 sa school ha. Hala, magdaan? Grabe naman ang laki ng project mo. Wala pa tayong pambayad dyan, anak. Pwede bang sa isang linggo na lang yan? Ma, di ba sabi mo mag-aral ako? Gawan mo naman ang paraan. Wala talaga, anak eh. Pagkain na lang natin to. Sa isang linggo ba ako sa sahod? Bakit ba hindi mo gawa ng paraan? Napakawalang kwenta mo talaga. Pasensya na talaga, anak. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay kasalanan ng aking ina ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Naging makasarili ako at ibinuntong sa aking ina ang lahat ng kamalasang napagdaanan ko. Ma, nasa na ang ulam? Gutom na ako. Pasensya na. O ito anak, sardinas. Pagtiyagaan mo muna. Sardinas? Ma, sardinas na naman? Wala ka bang ibang ipapagkain sa akin kundi puro sardinas? Anak, pasensya na talaga. Alam mo naman na maliit lang ang sweldo ko ng pagtatahi. Madalas ay kulang na kulang pa sa baon mo. Kung sana buhay lang si Papa, hindi ko to sasapitin. Bakit pa kasi hindi na lang ikaw yung nawala? Anak, huwag ka naman ganyan. Alam mo naman ginagawa ko para sa'yo, di ba? Ginagawa mo ang lahat. Eh bakit ganito? Ikaw lang na lang makisalo ako sa mga baboy habang kumakain sila eh. Pasensya na anak. Hayaan mo. Maghahanap ako ng iba pang pagkakakitaan. Magdodoble kahit ako basta para sa'yo. Puro ka pasensya. Gawin mo. Hindi lang dapat puro drama. Alam mo, DJ, pakiramdam ko ay kasalanan ng aking ina ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Ni ultimo pagkain ay hindi maibigay ng tama. Graduate ako ng high school at pumunta na sa kolehiyo. Pumasok sa malayong universidad at umumanitor. Buwan-buwan akong sinusustentuhan ng aking ina at dun nakaramdam ako ng kalayaan. Lahat ng bagay ay aking sinubukan. Wala akong pake kung saan hinuhugot ng aking ina ang binibigay niya sa akin. Tara na guys, lunch na tayo. Hay, sabang gutom na talaga si Akech. Oh, tara. But bet ko ang mag-burger. You know, I'm on diet. Well, just huh? That's new.
Oo nga eh, naninibago kami sa'yo ngayon. Teka, bago cellphone mo, Mi? Of course, bagong bili ni Mommy from USA. Look, oh! Wow, iPhone 20 Pro Max. Fully paid ba yan? Baka naman inutang lang ha? Excuse me? Mukha bang purang mami ni Mi? Ang rich kaya nila. Gio, it's not utang. Bakit naman kami mangungutang? Eh, may company nga kami eh. Duh! Sa bagay, how about you, Jazz? Kailan mo ba palitan yung lumang phone mo? Ha? Bukas? Oo, bukas. Magpapadala si Mama para sa bago kong phone. Anak, kamusta ka na? Makakauwi ka ba ngayong weekend? Ma, ang dami kong ginagawa. Hindi ako makakauwi. Siya nga pala, kailangan ko na ng pera para bumili ng bagong phone. Yung mga kaibigan ko, latest na ang mga phone nila. Samantalang ako, nagtitiis sa bulok na to. Anak, isin mo na lang muna. Wala pa tayong pambili ng bagong cellphone eh. Maawa ka naman. Sobrang luma na ng phone na to. Pasensya na anak, kunting tiis pa. Hayaan mo, inaayos ko na ang mga papeles ko. Mag-a-apply na ako papuntang ibang bansa. Mabibigay ko na rin lahat ng gusto mo. Mabuti sana kung noon pa yan naisipan. Nang sa ganun, hindi na tayo umabot sa ganito. Sige na anak, mag-iingat ka palagi. I love you anak. Kapag kita sa sahikang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1. Starbucks Florals. Kita kay Toro Dumas. Kapag tingkang mapag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Starbucks, yan ang kita na to na Max. Starbucks, number 1 Florals. Ay waterproof formula. Kung sa mga tubig, nakikita pa rin ang sahig. Starbucks, number 1 Florals. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. Oras sa treat sa inyo ng Papas Kami Ma'am. Oras. Alas 4 na ng hapon. Narito na ang nababatang balita sa oras na ito. Pinayagan na ng LTFRB ang mga minor de edad at iba pang kasama sa vulnerable population na sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay sa mga lugar na naka-alert level 1 at 2 simula ngayong araw. Distrikto rin pinatupad ng LTFRB ang 77% kapasidad sa mga PUB, NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Richelle Mercenas, nagtutulad. At nagbabalik ang Papas Kami Ma'am! Mula sa paborito ninyong radio station, 107.2, Papas Kami Ma'am! Nag-raise si Mama sa ibang bansa. Naging domestic helper siya sa Qatar. Simula noon ay naging sagana na ako sa luho. Buwan-buwan ay may padalang package at libo-libong pera para sa akin. Wala akong pake kung ano man ang pinagdadaanan ng aking ina sa kamay ng iyong lahi. Anak, kamusta ka na? Natatanggap mo ba ang mga padala ko? Sana nagustuhan mo. At yung pera na pinapadala ko sa iyo, ibayad mo muna sa pangmatrikula mo. Pipirin mo para sa sarili mo, anak. Sana maging responsable ka, ha? Oo ma, alam ko na yun. By the way, yung gusto kong shoes, nabili mo na ba? Sana naman sa susunod na package kasama na yun. Naku, anak, medyo matatagalan pa siguro. Kasi may kamahalan yung sapatos na gusto mo eh. Ma, para saan ba't nandyan ka sa ibang bansa kung hindi mo rin naman maibibigay ang mga kailangan ko? Anak, alam mo naman para sa pangmatrikula mo lang at pangangailangan ang kaya ng sweldo ko. Pero hayaan mo, magdodoble kahit ako dito sa ibang bansa. Basta para sa'yo. Puro ka naman ganyan. Sige na nga, may gagawin pa ako. Sa susunod ka na lang tumawag. Sige anak, mag-iingat ka lagi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tandaan mo na mahal ka ng nanay. Umabot yung 2 taon, ay naging sa padala ng pera
package at bisyo na lamang umiikot ang buhay ko. Hindi ko alam kung ano ba ang tunay na lagay ng nanay ko. Napabarkada ako sa maling tao, nalulong sa bisyo at huminto na sa pag-aaral. Hindi ko ito sinabi sa aking ina. Tila may naging manhid ang aking pag-iisip at hindi man lang nakaramdam ng kahit na anong pagsisisi. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala ng paramdam. Isang text o tawag ay wala. Nakaramdam ako ng pagsisisi. Pakiramdam ko ay masyado ko siyang punel sa pagtrabaho para mawalan ng oras. Umangkot na ilang buwan na wala siyang paramdam. Walang pera at walang kahong package na padala. Isang araw, sinuto ako ng kaibigan ng aking ina. Tao po? Tao po? Sino po sila? Ikaw ba si Jasmine? Opo, ako ho. Bakit po? Ako kasi si Ate Jonah mo. Kaibigan ako ng nanay mo sa Qatar. Kailangan mong sumama sa akin sa airport. Bakit ho? Nasa airport na ba si Mama? Oo, nasa airport na siya. Ano, tara na ba? Opo, sige po. Sandali lang po Nang dumating kami sa airport, punong-puno ako ng pagtataka na biglang may lumapit sa akin. Dala-dala ang kahong may namang sapatos na pinapangarap kong ipamili sa aking anak. Ngunit bakit imbis na tuwa, ay luha ang kumana. Sunod-sunod na ilaw mula sa kamera at sabay-sabay kumikislap. Kasabay ng pagbaba ng isang malaking kahon mula sa eroplanong lula nito. Unti-unting pinubuhat ng mga sundalong papalapit sa akin ang kahon na iyon at binaba nila at unti-unting binuksan. Wala akong ibang maramdaman kundi ang sobrang bighati. Naging manhid ang aking katawan at nawalan ng lakas ang aking mga tubo. Napaluhod ako at napatanong ng bakit. Isang masakit na bakit. Mama? Mama? Iya, nakikiramay ako. Bakit? Hindi! Hindi pa totoo! Mama ko! Mama ko! Umagising ka, please! Tama na. Ito nga ba naman ng mama mo? Para sa'yo siguro. Nagkuhan namin sabaw sa mga gamit niya. Sobrang sakit na parang pinupunit ng aking dibdib. Nakinakasalanan na aking ginawa. Masyado ko siyang pinahirapan, ngunit binigay na rin sa akin ang lahat. Hindi ko man lang naramdaman ang paghihirap ng iba. Ngunit sabay-sabay na humahampas sa aking pag-iisip. Parang kung sasabog sa sobrang sakit. Hindi ko alam saan ako magsisimula. Kung kakayanan ko pa ba o susuko na. TJ, nais ko lamang iparating sa lahat na sa mga katulad ko dyan, mga anak na hindi marunong makontento, ay sana'y magbago tayo. Isa sa mga natutunan ko ay ang pagtanggap sa kung ano lang ang meron ka. At higit sa lahat, importante talaga na mahalin natin at ibigay o bigyan ng importansya ang ating mga mahal sa buhay habang nandiyan at mabubuhay pa sila.
makalipas sa ilang buwan, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Tinupad ko ang hiling ni nanay na makapagtapos ng kolehiyo. At ngayon, ay isa na akong ganap na teacher. Hanggang dito na lang, Jasmine. Kaya naman, kami ay nag-iiwan ng isang inspirasyonal na kataga. Mahirap man ang buhay, tanggapin mo na lamang at harapin. Because that's life! Hey, hey, hey! Sana ay nakapulot kayo nag-aral sa ating pangkok na kwento ngayon. Oras ngayon ay alas 4:30 na ng hapon. At dito na nagtatapos ang ating programa hanggang sa susunod mga kalikha. Ako ang inyong lingkod na nakarong, ang pinakagwapang may tapat, ang magandang kahapon na lalong gumaganda ngayon, DJ Ruby. At ang kaya pang buhatin at ang prinsesa ng mga morena, DJ Chef. Mula sa paborito niyong radio station, Lick 107.2